Hello again. Ituloy tayo man nga gadadaliti sa unya po Dios this time. I remember one time aday ti nagsaludsod nga anya ba ngamin iti kunata yung bendisyon wenno maitid na into no iti namati ipaay na iti pagkapulo na iti Apo, or ano yung mga blessings na pwedeng tanggapin ng taong nagbibigay ng kanyang ikapo. And that is a good question. Magandang tanong yan. Ano nga ba? May pagkakaiba ba? Ito ba kasi ay totoong katuruan na dapat nating gawin o tanggapin? Of course hindi naman tayo nagtuturo ng mga katuruan na hindi naman masasabi nating tumatayo sa katuruan ng salita ng Diyos. Ito ay mapapatunayan natin maging from the very beginning Genesis until the New Testament, na ito ay katuruan na nanggaling sa Diyos. In fact, sabi ng iba, ito ay mga para sa Israelita lamang at para sa mga nasa sabi nating lumang tipan or Old Testament covenant, dahil ito ay binigay sa kanila bilang kautusan, specifically for them. Kaya lang, madali nating i-refute yan kasi pwede naman nating makita sa Bible, like for example, ang kautusan bago pa yan ibigay, si Abraham, ibinigay niya ang kanyang ikapo kay Melchizedek. Maging si Jacob, ibinigay niya ang kanyang ikapo ni wala pa yung kautusan ng Diyos. Pagdating ng kautusan ng Diyos sa Deuteronomy, ang ibinigay ng Diyos ay ang kanyang mga tao, ang mga Israelita ay dapat magbigay ng ikapo. So it's even before the law. In fact, maging yung ating Panginoong Jesucristo, sinabi niya, ibigay mo kay Cesar ang nararapat kay Cesar at ang para sa Diyos ay ibigay mo din. At one point, rebuke niya nga yung mga Sadducees, mga Pharisees. Sabi niya, bakit ganito ang ginagawa niyo? Binibigay niyo lahat ng inyong mga ikapo sa mga bagay-bagay, pero napapabayaan niyo ang justice and mercy. Dapat ibigay niyo ang inyong ikapo, pero huwag niyong pabayaan ang justice in mercy. Kaya maging ang ating Panginoong Jesucristo, maging sa kasulatan ni Paul, sinasabi niya na nag-quote siya sa Old Testament na ang mga taong nagtatrabaho sa templo ay kumakain sa mga pagkain na sa templo. Ganon din sa mga alagad ng Diyos na nagtatrabaho sa Ebanghelyo ay mamuhay din sa Ebanghelyo. Ibig sabihin, ikinukumpara niya at ibinibigay niya ng halintulad kung paanong magkaroon din ng support ang mga alagad ng Diyos in the New Testament. So, pero hindi yan ang ating titignan. Ang titignan lang natin ay ano ba yung possible na blessings na pwedeng tanggapin ng mga taong after pinag-aralan nila at naintindihan nila ang ikapo, na ito ay katuruang galing sa Diyos, sila ay susunod. Ano ba yung mga pwedeng maging resulta at bunga nito sa kanilang buhay Kristiyano? Unang-una, sa Malakay chapter 3 verse 10, kadalasan ito ay kino-quote o kaya binabasa. Sabi niya rito, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. So, una is, ang pagbibigay ng ikapo, ito ay nagbubukas ng blessing, pagpapala ng Diyos.
Yan ang sabi ng salita ng Diyos. I will open the windows of heaven. So, hindi ka pala lugi pag ito ay sinunod mo, kaya'y isinapuso mo at isinagawa mo. Hindi ka malulugi dito. Dahil may nangako na ang magiging resulta o bunga nito sa iyo at sa iyong buhay ay pagpapala. So, although hindi natin gustong ang main na motivation natin sa ating mga giving ay blessing, pero ganyan ang Diyos. When we obey His commands, He is the God who will surely see to it na ang ating pag-obey sa Kanyang command ay may kalakip na pagpapala. Second, tithing brings financial protection. The same din, dyan sa Malakay, ipinapakita niya dyan na ang tithing ay hindi lang parang susi para buksan ang blessings ng Diyos para sa iyo, sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong finances particularly, kundi ano pa, ibibigay niya yung protection, pag-iingat. Kasi yung idea kasi ng tithing ay kung bakit 10% yan, dahil yung 10 kasi ay nagre-represent sa kabuuan. Hindi 11, hindi 8, hindi 2, hindi 3, kundi 10. Ang number na nagre-represent sa kabuuan. Kaya sa harapan ng Diyos, pag ibinigay mo yung 10, ang kanyang pagtanggap ay ibinigay mo yung buo. 100% ang binibigay mo sa Diyos pag binigay mo yung 10. Kasi ang 10 na number ay nagre-represent sa kabuuan. Kaya ang pangako ng Diyos, hindi niya lang bubuksan ang pintuan ng langit para sa iyo, kundi binibigay mo yung obligasyon sa Diyos na yung natira sa iyong 90% ay ingatan niya. Mayroong divine protection. Bakit? Kasi ang turing ng Diyos ay nasa Kanya yon. Dahil ibinigay mo yung ikapo na nagre-represent sa whole. Bagamat nasa iyo pa yung 90%, pero sa Diyos, ibinigay mo yung 100%, hindi lang yung 10%. Kaya ang mangyayari dyan, binibigay mo yung obligasyon sa Diyos na sinasabi mo sa Diyos, hindi pwedeng nakawin yan ng kaaway. Hindi pwedeng galawin yan ng kaaway dahil naging banal yan at dahil yan ay hawak-hawak ng Diyos. Bagamat nasa iyo. Pero dahil sa harapan ng Diyos, naibigay mo yung 10 na nagre-represent sa whole, kaya kumbaga nasa Diyos yung 100%. Bagamat nasa iyo yung 90%. Di ba ang ganda? Kaya kung patungkol sa protection, pwede mong i-claim yan sa Diyos. Na anuman yung natira sa iyo, iingatan ng Diyos. Dahil bagamat hinahawakan mo, pero ibinigay mo yon sa Diyos. Ibig sabihin, naging banal yan. Dahil banal yan, hindi yan pwedeng panghimasukan, galawin ni Satanas. So there is that divine protection. Of course, ano pa ang blessings na pwede nating makuha maliban sa opening of the windows or the blessings of God for you, for your life, for your family? Ano pa? There is a divine protection, iingatan ng Diyos ang mga bagay-bagay na nasa sayo na natira na binigyan mo ng ikapo dahil nagiging banal yan. Pangatlo, dahil ito ay isang malalim na pagtugon. Hindi mo basta gagawin yan kung hindi ka talaga mananampalataya na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. Kaya ang ibubunga niyan ay paglago. Ang taong nakakaya niyang ibigay ang kanyang ikapo, ito ay isang indikasyon na siya ay totoong may paglago sa kanyang spiritual na pamumuhay.
Bakit? Hindi siya na-overcome ng greed o kaya yung tinatawag nating selfishness dahil naintindihan niya ang isang prinsipyo na pag ito ay sinabi ng Diyos, totoo. Bagamat mahirap gawin, mahirap sundin dahil ang usapin ay pera at may kaisipan tayo na tayo naman ang naghirap, tayo naman ang nagtrabaho. Totoo naman na tayo. Pero overall, pag na-acknowledge mo na nakakapagtrabaho ka dahil sa habag at awan ng Diyos, dahil sa buhay na ipinagkakaloob sa iyo ng Diyos, dahil sa good health na ipinagkakaloob sa iyo ng Diyos, dahil sa opportunity na ipinagkakaloob sa iyo ng Diyos, it is there that you realize na truly He is worthy to receive. Because anyway, everything belongs to Him. My life belongs to Him. Kaya ang bubuksan nun ay tinatawag nating growth. Kaya ang paglago ng isang Kristiyano, isa ding sukatan ay kung paano siya mag-obey. At isa sa mahirap i-obey ay ang pagbibigay ng ikapo. Pero pag ikaw ay totoong lumalago sa Diyos, hindi yan magiging mahirap sa iyo. Dahil mayroon kang maturity na alam mo, hindi ka malulugi sa Diyos. Bubuksan niya ang pagpapala sa iyo. Iingatan niya yung mga bagay na matitira sa iyo. At dahil dyan, patuloy kang mag-uubay at mananampalataya sa Diyos. Pang-apat, or the fourth, ang pagbibigay ng ikapo, makakatulong yan upang may advance natin ang kaharian ng Diyos. Sa ayaw at sa gusto natin, ang pag-advance ng kaharian ng Ebanghelyo ay may pangangailangan din. Gaya ng ministry, may pangangailangan din ng finances. Hindi mo maikakaila yan. Kaya, when we give our tithes, yung tithes naman natin ay nagagamit para patuloy nating maisagawa ang misyon na tinawag sa atin ng Diyos. So, if we want the kingdom of God to advance, isa sa pwede nating gawin upang ito'y maging realidad ay ang pagbibigay natin ng ating mga ikapo. So, I do challenge nyo, pag hindi nyo pa sinubukan, sabi niya dyan sa Malakay pa rin, test me in this. Test me in this. Bakit di nyo subukan ng Diyos? At patunayan niya sa inyo na siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Pang-5 ay mababasa natin sa Luke chapter 6 verse 38. Give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. This is God's principle, the overflowing blessing. Pag ito, ginamit nyo ang susing ito, kaya sinasabi ko nga kanina na ito ay napakahalagang susi dahil nagre-represent ito sa kabuuan. At gusto nating mag-overflow. Walang ibang magandang susing dapat nating gamitin, kundi ang susing ito. Dahil sa ating pagbibigay ng ating ikapo, ibinibigay actually natin yung 100% sa Diyos. Dahil inire-represent niya yung 100%. At dahil yung ibinigay natin ay siksik, liglig, ano ang magiging resulta? Ganon din ang babalik sa atin na ating tatanggapin. That's why we are expecting overflowing blessings when we obey, when we commit to give our tithes to the Lord. Although at times, itong kamali ng karamihan kung minsan, ang alam lang natin sa overflowing blessings ay material lang din. Hindi. Sa Diyos may mga totoong blessings.
Bagamat blessings din ang material, pero mas may priority ang Diyos na totoong blessing. Your health is a blessing. Your family is a blessing. Your spiritual life is a blessing. Your life is a blessing. So, hindi lang material. Your peace of mind is a blessing. Your joy is a blessing. Your eternal life is a blessing. Your relationship with the Lord is a blessing. So there are so many blessings that really money can't buy. Kaya when we talk about overflowing blessings, we don't simply talk about the physical or the material blessings. Although, part yan ng blessings ng Diyos. And of course, when we give our tithes, sabi niya sa Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Anong point dito? Giving our tithes develops generosity or a generous heart. Kasi pag ito nagagawa mo at mahirap itong gawin, ang pagiging generous mo ay magiging madali. Kasi pag ito na-sustain mo at naintindihan mo ito at naging practice mo ito, makikita mo na you can never outgive God. The more you obey, the more He blesses you, the more you see His hand upon everything na ginagawa mo. And because of that, all the more na ma-develop mong patuloy na magbigay kasi yung pinaka-requirement ng Diyos ay nagagawa mo. Yung mga maliliit na lang ay susunod na lang yan. Magiging magaan na sa'yo, hindi na burden sa'yo ang pagtulong o kaya pagbibigay sa mga taong may pangangailangan. Kaya maganda ang blessings na maibibigay nito pag ito'y matutunan natin at maging practice natin. And of course, the last na pwede nating tignan in this message is in Matthew chapter 6 verse 20. Sabi niya, store up for yourself treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Tithing is an investment in eternity. Oftentimes, yung mga investment natin, panandalian lang o kaya very temporary, like our house, our iPhone or cell phones, our clothes. They're very temporary. Even our food, they're very temporary. Hindi sila lasting. Kaya sabi niya rito, store up for yourselves treasures in heaven. Magandang bigyan natin ng diin ito. Are you storing up for yourselves treasures in heaven? Baka naman yumaman ka dito sa lupa. Pero kung patungkol sa totoong kayamanan, wala ka. Dahil hindi ka natutong mag-impok o kaya'y mag-install. Hindi ka nag-save o kaya'y wala ka talagang inilagak para sa panghabang buhay. Most of your investments are here on earth. Kaya pag ikaw ay na 6 feet under the ground, lahat ng mga bagay-bagay nawala sa iyo. And that would be very sad. And my prayer and my desire na sana dito sa lupa, materially mag-prosper tayo. Umangat tayo sa ating financial na pamumuhay. Mapaaral natin ang ating mga anak, magkaroon tayo ng mga sarili nating mga bahay. Ano man yung mga pangangailangan natin, makita nating nagkakaroon ng katuparan. And it would be a great joy even to our God, our Father in heaven. Pero ang masasabi nating unfortunate, kung yun lang ang investment natin. Sana mag-invest din tayo sa mga totoong investment na ang dividends niya ay eternal.
naaabutan natin kahit pagkatapos ng buhay na physical na ito. At walang iba kundi ang ating pagbibigay sa Diyos, lalong-lalo na ng kanyang hinihingi na sa Kanya. Because in the first place, He's not asking an amount or part of whatever income na sa atin, nang galing sa atin. Kundi ang hinihingi niya ay ang Kanya. Dahil sinasabi niya na ito ay Kanya, banal sa Kanyang harapan. Kaya pag tayo nagbigay ng ating ikapo, ang ibinigay naman natin actually ay yung kiniklaim ng Diyos, yung pagmamay-ari ng Diyos. Pero in giving what belongs to Him, He promised He will open the windows of heaven. Not only that, He promised His protection. He promised His overflowing favor and blessings. He promised maturity and growth. Ang dami niyang ipinangako na pwede nating enjoyin bilang isang mga mananampalataya sa Kanya. So that's again is another message for this time. I hope you will enjoy your New Year celebration, and I hope that you will also give ear to these messages na pwede niyong i-play during your celebration. I really want to be part of your celebration in the physical, pero it's okay. At least meron naman tayong ganitong pwede nating gawin upang we can just enjoy the Word of God together. Once again, God bless you. May the favor and the grace and the peace and the love of God continue to rest upon you as you celebrate this New Year and your holiday or your day off. God bless.